everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC. And for today's vlog, ang topic po natin ay napaka-trending sa aking reels, which is the ovulation bleeding. So ano nga ba itong tinatawag na ovulation bleeding? Yung tipong kame-mens mo pa lang, pero after a few days, parang meron ka ulit. Parang meron kang spotting, dinudugo ka na naman. Ano yun, regla ulit? Parang may naamoy ako hindi maganda. So, kailan ba ang difference ng ovulation bleeding, sa menstrual bleeding, sa implantation bleeding? Bakit ang daming bleeding? Bola lang yan. So, if you do like my content, mga madam and sir, just don't forget, please click, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, Instagram, and TikTok. So, maraming salamat po. God bless! So, ano nga ba itong tinatawag na ovulation bleeding? It is a light spotting that occurs in the middle of your cycle. Ano ibig sabihin nun? Very light lamang po siya. Hindi po siya nakakapuno ng isang pad. Hindi rin siya color red. Usually, ang spotting o yung patak-patak lamang, color pink, brownish, pero hindi siya red, mga madam and sir. Hindi rin siya nakakapuno ng isang pad. At ito ay nagaganap sa middle of your cycle. Depende po sa cycle nyo. For example, 28 days ang cycle mo. Paano mo malalaman kung 28 days ang cycle mo? From the first day of your mens. Dapat alam mo yung first day ng mens mo hanggang sa susunod na first day ng inyong mens. For example, May 1 ka, nag-first day ng inyong mens. And then, nag-May 29, nag-first day ka ulit ng mens. So, ilang days yon? It's 28 days cycle. So, anong kalahati ng 28? 14 days, okay? So, yung 14 days, yung ika-14th day niya, mga madam and sir, mula sa first day ng inyong mens, from May 1 to 14th day, so May 14 yon para mas madali nating maintindihan, May 14, so usually dun nagaganap yung tinatawag na ovulation bleeding. So, bakit ba nagkakaroon ng ovulation bleeding? Actually, mga madam and sir, kasi sa kalagitnaan ng inyong cycle, biglang nagda-drop ang inyong estrogen. So, nagsishred ng inyong konting dugo ang inyong uterine lining sa inyong bahay bata. So, naranasan nyo yung mga konting patak-patak. Tandaan nyo din, mga madam and sir, na ang ating ovulation bleeding ay usually natatapos ng 1 to 2 days only. Hindi siya umaabot ng 7 days, hindi siya umaabot ng 5 days. Actually, 1 to 2 days only. From the moment na nag-release yan ng egg, may konting patak-patak, pero minsan nga, mga madam and sir, i-segue na lang din natin, hindi po lahat ng kababaihan ay nakakaranas ng ovulation bleeding. Kung ikaw ay may balak mag-conceive, advantage to. Yes, advantage to kasi alam mo na nag-release ka na ng egg. So definitely kapag nag-release ka ng egg, kailangan meron kang unprotected contact para kayo ay makabuo ng baby. So kung ikaw naman ay walang balak magbuntis, advantage din ito. Bakit? Kasi alam mo na nag-release ka ng egg. So, kapag nag-release ka ng egg, kailangan mong umiwas that time. Okay? So, kailangan mong gumamit ng birth control. Kailangan mo si sir paggamitin ng tinatawag na condom. Kasi yung withdrawal, mga madam and sir, hindi po siya totally effective, mga madam and sir, ang pull-out method. Bakit? Kasi nga may tinatawag tayong pre-cum, which is ang pre-cum ay nakakabuntis body ng isang babae. At huwag din po kayong matakot, mga madam and sir, kung kayo ay nakakaranas ng ovulation bleeding. Hindi din po ito nagaganap ng monthly sa isang babae. For example, me, nakaranas ako for this month ng ovulation bleeding. Pwedeng next month, hindi ako makaranas. Okay? At hindi rin lahat ng babae ay nakakaranas nitong ovulation bleeding. Aside from this, mga madam and sir, kapag nakaranas kayo ng ovulation bleeding, makakaranas din po kayo ng metal skimmers, okay? Yun yung masakit yung inyong puson sa isang parte lang, either right or left. Okay, isa lang, isang parte lang. Bakit? Doon kasi nagre-release ng egg ang inyong ovary. Lumalabas na po siya. So, pag lumabas siya, that's the time na less na yung pain na inyong nararamdaman. So, anong difference ng ovulation bleeding from the period? Alam nyo naman, ang ovulation bleeding, 1 to 2 days only. Samantalang ang menstrual period ay nagaganap hanggang 7 days. Ang ovulation bleeding ay very light lamang po. Light spotting, pinkish, brownish, pero ang ating menstrual period ay red. Sa ovulation bleeding, hindi nakakapuno yan ng isang pad, and even nga po yung panty liner, hindi po yan napupuno. Samantalang naman po ang ating menstrual period ay palit po tayo ng palit. Dapat every 4 hours nagpapalit po tayo ng ating napkin. At higit sa lahat, ang ating ovulation bleeding po ay nagaganap sa gitna ng
inyong cycle. Okay, dapat alam nyo ang inyong first day ng mens hanggang sa susunod na first day ng inyong mens, hatiin nyo yun. Okay? So, kahit man yan ay paiba-iba, mga madam and sir, as long as nasa regular cycle ka, alam mo, 26 to 32 day cycle. For example, kung ikaw ay nasa 28 days cycle, ang kalahati nun, 14. Okay? So, sa 14th day, ika-14th day, doon ka usually nag-ovulate. Kung ikaw naman ay 29 day cycle, anong kalahati nun? 14 or 15th day. Okay? So and so forth. Ganun lang mga madam and sir. Basta alam niyo po yung kalahati ng inyong cycle. Samantalang, ang ating menstrual period, syempre, sa first day ng inyong mens. So, 1 week ito hanggang sa susunod ulit na naman na first day ng inyong mens. Doon kayo nagaganap. So, napakalaki ang difference ito. How about naman po yung tinatawag nating implantation bleeding? What's the difference? Okay? Etong maganda. Sa ovulation bleeding, patak-patak lamang po. Di ba kalahati ng inyong cycle? Okay? For example, May 1 ang inyong period, first day of your mens, at ang kalahati nito ay May 14. Kasi 28-day cycle, kayo na example natin. May 14. So, ibig sabihin, sa May 14, doon nagre-release ng egg. So, pag doon nagre-release ng egg at nagkaroon ka ng contact, unprotected contact kay sir, okay? So, may mabubuo. Okay? So, that time, pag nabuo yan, kailan magaganap ang implantation bleeding? From the moment na ikaw po ay nagkaroon ng unprotected contact during your ovulation period, sa bleeding na yon, ovulation bleeding na yon, ay anong nangyayari? Mabilang ka po ng 7 to 10 days. Okay, so from May 14, bilang ka na 10 araw. That's the time na pwedeng maganap po at tinatawag na implantation bleeding. So May 14, 10 days po mula doon, ilan? May 24. So, sa May 24, pwedeng maganap po yung tinatawag na implantation bleeding. Pero tandaan, hindi rin po lahat nakaka-experience ng implantation bleeding. May mga ilan na parang kumikirot ang kanilang puson. Yes po, para din nga po kasi itong magme-mens ka na, premenstrual symptoms, okay? So, yung mga ganung parte, kaya minsan, hindi mo ma-differentiate kung ito ba ay period or sabihin natin ikaw ay nagkakaroon na ng implantation bleeding. So, kailan lang malalaman kung ikaw ay buntis or hindi? Kapag ikaw ay na-delay na ng inyong mens. So, kung may 1 day miss period kayo, pwede naman kayo mag-PT. Pero hindi po lahat ng ating pregnancy test ay nakakakuha agad ng magandang sagot. So, bakit po? Kasi hindi pa naman po lahat ng mga kababaihan kapag 1 day miss period pa lang ay mataas na ang kanilang HCG hormone, which is yun po ang nagde-detect sa PT kung ikaw po ay buntis. So, comment down below kung ano po ang gusto nyo mga topic na nating pag-usapan. So, thank you so much po and God bless!